mas konkreto mga plano ng administrasyon nila, paano ibaba ang presyo ng pagkain, pati po presyo ng kuryente at sa kalangis. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. So, kung yung sinabi nilang iimbestigahan yung joint venture agreements ng mga water districts sa mga water companies, mabuti po yun. Ihain na rin po akong resolusyon para imbestigahan precisely yung mga JVA na yun sa Prime Water, Manila Water, at saka Metro Pacific Water. Minsan kasi, Mr. kahit yung mga catch-up plans ng mga joint venture agreement na yun, hindi talaga nagmamaterialize. Ang layo sa pangako sa simula. And hindi natin pwedeng tiisin na tumagal na lang ito ng ganito kasi usapin yan yung walang tubig or madalang na tubig or maruming tubig, usapin yan ang dignidad ng tahanang Pilipino. Ano pa yung mangilang-ilang nabanggit nila na at least kapansin-pansin? Yung tungkol sa flood control projects. Well, okay, kung i-audit nila iyan, bubuksan nila sa public knowledge ng mamamayan, mabuti para maglabasan na talaga. And yung budget. Okay, yung sinabi nilang dapat aligned yung General Appropriations Bill namin sa Kongreso somehow dun sa National Expenditure Program ng Executive. Pero ang okay lang ay kung ibabalik sa amin, kung hindi nila aprubahan para ma-improve namin. Pero wag namang reenacted. That's not the only way forward. At hindi rin magandang way forward ang reenacted kasi ibig sabihin ang magiging basehan ay pangit na budget. Sa tingin niyo po, bakit po yung inaasahan niyo pong extraordinary sana na maririnig sa ika-4 na SONA ay hindi natin narinig? Is it because of the lack of political will? Hindi ko nga maintindihan katatapos ng midterm elections, pagkakataon sana sa isang presidente na parang maglagong kumusta ba tumakbo yung buong unang kalahati ng administrasyon nila. Ano yung really lessons learned mula sa resulta ng midterm elections, bukod sa mga vague na sinabi nilang bigo ang tao, inaalam ko yung mga leksyon dyan. And pagkakataon din sana sa kanila, i-rally yung mga tao sa huling kalahati ng administrasyon nila. Pero wala Parang ordinary business as usual, parang grocery list or sampayan lang siya. Isa po sa maraming nag-aabang din ngayon, yun kung saan ano yung magiging tugon ni PBBM sa mga panawagang i-total ban o i-regulate yung online gambling. Yes, isa na ako doon. Medyo nagulat ako na hindi nila binanggit yung mga panawagan at yung mga bills din namin para sa strict regulation ng